Yes, good morning, good afternoon, and good evening sa mga sulok tayo ng daigdig. Army. Ayan, Army, oh. Napadala, sandali lang ha, papadala. Okay? So, ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa yung bang pagpasok mo sa isang military camp at ang akin lang ay karapatan. Karapatan ko lang bilang isang mamamayang Pilipino at isang retiradong sundalo. Kasi marami pa rin sa atin na hindi alam ang batas. Na kumbaga sunod-sunuran lang tayo. Ano? So gusto kong ipaliwanag sa lahat ng Pilipino at ang nakakawa dito marami pa rin sundalo na hindi alam ang karapatan nila. Para bang nabubuhay tayo yung mga panahon pa na Magellan. Na kung anong iuutos, susundin natin. Kung ano ang pag-uutos ng nakakataas sa atin, susundin natin na kahit na illegal. So I want to be honest sa lahat ng Pilipino and I want to lecture doon sa mga kakababayan natin na hindi alam ang batas and most especially in military institution o military camp dahil para bang nabubuhay tayo. Ito, nilecturean ako ng anak kong panganay. Nilecturean ako ng anak kong panganay na napanood niya na sabi niya sa akin, Papa, kung mayroon kang objective, isa lang munang objective mo ang dapat i-discuss. Huwag na yung malawak para maintindihan ng Pilipino. Kasi marami daw Pilipino hindi rin talaga naintindihan ng batas. Kung siya ay sundalo, sabi nga ng anak ko, kung siya ay sundalo, nakapokus lang siya sa kanyang inuutos ng namumuno. Pero hindi niya tinitingnan kung legal ba ito or illegal. Now, ang tanong ngayon dyan, sabi ko, pwede ba nilang i-correct ang nakakataas nila? Nandun na tayo. Pero, dapat alamin nila kasi nga, ang nangyayari ay para bang ang tawag doon ay nasa isip mo, pinoprotektahan mo ang military institution, yun pala, napapasama mo yung military institution. So yun ang i-discuss natin. Yung bang ginawa ko, mali. Yung bang ginawa ko, tama. Okay. Sa tama't mali tayo mag-uusap. Mali ba yung ginawa ko? Yes. Sa karamihan ng hindi nakakaintindi, mali yung ginawa ko. Sa hindi nakakaintindi. Or, hindi niya alam ang background bago siya bumanat ng kanyang opinion. Alin yun? So, yun muna. Mali ba yun? Hindi mali yun. Kasi ganito mga kaibigan. Una, ano bang basihan nyo para i-hold nyo ako? Iparating mo, although yung mga enlisted personnel, hindi nila pwedeng questionin nyo kasi utos sa kanila Kasi naging enlisted rin ako staff sergeant ako bago ako naging official. To be staff sergeant, hindi ko na hinabol yung staff sergeant. At saka naging military police rin ako. Napaka-stricto ko sa military police nung ako ay PFC, At ako pa ay naging CSDF. So, sa record-wise, maaring walang maka-break ng record ko. Walang maka-break ng record ko because I started 13 years old to undergo basic military training. So, i-clear ko lang para maintindihan niyo. 13 years old ako, nag-undergo na akong basic military training. Pag abot Bisaya, pag dating ko ng 14 years old, naging kwan ako. Napalaban ako ng more or less 400 ang kalaban namin.
and we are only 17. 15 special forces in 1 SysDef, in 1 Boy Scout. Ako yun, 14 anyos ako. The result of encounter is sa kalaban, 150 wounded. Ang namatay sa kanila, 75. Ang discussion sa amin, isa lang wounded. Ano? 400 sa 3 araw yan, 3 gabi, 3 araw na labanan na yan. So, hindi na ako bago. So, naging, sabi nila, striker whatsoever. Naging sargento ako to be staff sergeant. Duman ako pagka military police rin, napakahigpit ko noon. Mahigpit ako doon sa mga galing sa field na pag umasta, akala nila nasa field pa rin sila. Mahigpit ako noon sa MP ako. Provided na in accordance to doon sa mayroong sinusunod na policy cam. Mayroon may policy cam. So doon na ako sumusunod sa military cam regulation. Okay. So, punta tayo sa issue na tama ba yung ginawa ko? Yes, kasi nga nagtanong ako, ano ang basihan nyo na para i-escort niya ako ng military police. Doon pa ako sumakay sa vehicle ng military police. Tinatanong ko sila, ano ang basihan ninyo? Walang makasagot. Si Major Garcia hindi makasagot. Alam ko, hindi niya masagot yun. Now, yung military camp commander is OIC. OIC. Hindi ko maintindihan ngayon bakit OIC lang nilalagay na sa military camp. Mayroon akong question mark doon, pero hindi ko i-discuss yun kung bakit. Kasi wala pa akong pruweba, no? Okay. So, sa susunod na papunta ko, makikipag-courtesy call ako sa camp commander before the tube stop. Hello, sir. General Browner. Welcome to the United People's Initiative after your term sa July. Ano? Hinihintay ka namin sa United People's Initiative after your retirement. Kasi ang pinaglalaban lang natin yung karapatan ng bawat Pilipino. Tandaan nyo, we did not violate the Constitution. Hindi kami, sumusunod kami sa batas. Ang problema, ang armed forces, minsan, dahil sa pagka-nervous nila, mawala sa position, nagkakamali sila. Now, kung mali yung sinasabi ko na may kamalian sa nervyoso sila, ay pwede niya akong ipatawag, pwede niya akong i-invite, pero wala kayong karapatan magpatawag sa akin. Only the court na pwede magpatawag sa akin. Pwede niya akong imbitahan. Kasi matagal ko nang sinasabi ito na pwede nating pag-usapan. Pero umiiwas kayo sa usapan Ayaw ma-implicate na, uy, kausap niyo pala yung Colonel Mitran na yon. Question mark ka ngayon kaagad. Baka na-recruit ka na naman ni Mitran. Yun yung tanong doon. Pero tandaan ninyo, sabi nga ni General Pukis, we will not go against the law. Ayaw namin ng kudita. Nung enlisted personnel ako doon sa Ranger ako, ayaw ko ng kudita. Kasi kawawa kami mga enlisted personnel noon. Tayo mo, ang daming enlisted personnel na discharged, pinabayaan ng mga officer. And I will not tolerate yung mga nangyari na nakaraan. Kasi galit nga ako Kaya ayaw kong magkumbinsi ng sundalo na para lang sila makulong, para lang sila matanggal. Makukonsensya ako doon. Tandaan nyo yan. Kayong mga nagsasalita na wala naman kayo alam, manahimik kayo. Because yung ginagawa namin para sa ating apo. Para sa ating apo. Bago kayo babanat, alamin nyo muna yung background. Lahat ng yung ibang nagsasalita, bumabalik sa kanila. Kasi nga, banat sila na pulpul yung banat nila. May isa pang kernel, binanatan ko ng binanatan. Ayun, nanahimik. Nanahimik siya. Hindi ko lang binabanggit ang pangalan niya. 2 ng kernel, 4 na kernel, isang general. 2 general. Hindi sila makaumpra sa aking debate. Kasi nga, sabi ko nga, sumusunod lang ako
ayon sa tama, ayon sa legal. Kaya nga sabi ko, ulitin ko na naman hinahamon ko nga si Secretary Gibo, Secretary Chudoro Gibo. Sir, pasensya po, 3 beses ako pumunta sa opisina mo. Sinasabi ng mga bata mo, you are always busy. Hindi ko naman kailangan kayong kausapin kung ayaw mo. Pero ang gusto ko lang, yung 3 sulat ko,